Noong unang panahon, may 12 magagandang prinsesa sa isang malaking kaharian. Ang bawat isa sa mga prinsesa na ito ay mahilig sumayaw. Isang araw, habang nakadungaw sa bintana ang bunsong prinsesa, may nakita siyang pulang nagniningning sa balon ng hardin. Pumunta siya sa hardin nang hindi nagsasabi sa kanino man. Pagtingin niya sa loob ng balon, nakasisilaw ang liwanag, kaya hinila niya ang pang-igib na balde ng balon. Ano kaya yun? Sa loob ng balde, may isang pares ng makintab na pulang sapatos. Sa sandaling isinuot niya ang sapatos, sumayaw siya sa hindi kapanipaniwalang husay. Wow! May mahika tong sapatos! Akalain mo yun? Ang ganda ko ng sumayaw! Biglang may lumitaw na maliit na diwata, sabi niya. Maging matapat at magpahiram ng sapatos. Kung hindi ay pagbabayaran mo ito, at naglaho na siya. Hindi pinansin ng munting prinsesa ang sinabi ng diwata. Nilihim niya ito sa kaniyang mga kapatid. Kinabukasan, isang sayawan ang gaganapin. Isinuot ng munting prinsesa ang mahiwagang sapatos. Habang pinagmamasdan ng lahat ang kanyang magandang sayaw ng may paghanga, nag-usisa ang gitnang kapatid niya. Bunso, hindi ka naman magaling sumayaw dati ah. Saan ba galing yung bagong sapatos mo? Sagot ng munting prinsesa na lagi siyang sumasayaw ng ganito at nagsinungaling na regalo sa kanya ng kanilang ama ang sapatos. Biglang tumigil ang sapatos at bigla siyang natumba sa sahig. Aw! Anong nangyari? Habang nakatingin ang lahat sa kanya, nagmamadaling hinubad ng bunsong prinsesa ang sapatos at tumakbo sa kanyang silid. Kinaumagahan, tinanong ng mga kapatid ang bunsong prinsesa, Nagustuhan namin ang sapatos mo. Pwede ba naming hiramin? ngunit sinabi niya sa kanila na nawawala ang sapatos. Napagtanto ng kanyang mga kapatid na nagsisinungaling siya. Kaya nang sumunod na isinuot niya ang sapatos, lihim sa kanyang mga ate, sa halip na sumayaw, ay mabilis siyang dinala ng sapatos sa isang lumang kubo sa kagubatan. Wow! Teka! Habang paikot-ikot siya sa loob ng kubo dahil sa sapatos, napadikit siya sa isang malaking sapot ng gagamba at hindi makaalpas kahit anong gawin niya. Tulong! Tulungan niyo ako! Samantala, lahat ng prinsesa ay nagtataka na ilang oras na nilang hindi nakikita ang bunsong kapatid nila. Hinanap nila siya sa lahat ng dako. Sa huli, habang dumadaan ang panganay sa isang kubo, narinig niya ang pag-iyak ng kanyang kapatid. Pagpasok niya sa kubo, natagpuan niya ang bunsong prinsesa na nakadikit sa malaking sapot ng gagamba. Hinilan niya ang kapatid, inunat rin niya ang sapot, ngunit ayaw matanggal. Biglang napatingin siya sa pulang sapatos. Nang alisin niya ito sa paa ng kapatid, kusang natanggal ang sapot. Niyakap ng bunsong prinsesa ang ate niya at nagpasalamat. Alam ko, nangyari lahat ito sa akin dahil hindi ko pinahiram sa inyo ang sapatos. Sinabi ng ate niya na masama ang pagiging madamot kaya dapat siyang humingi ng paumanhin. Pagka-uwi nila sa palasyo, may pagpapakumbaba na humingi ng tawad ang bunsong prinsesa sa lahat ng kanyang mga ate. Ang mahalaga ay naunawaan mo na ang pagkakamali mo. Kaya natuklasan na rin ng lahat ng mga prinsesa ang mahika ng sapatos at ang kahalagahan ng pagpapahiram at pagpapaubaya. At ang kwento ng prinsesa na piniling magpahiram ay nasasalaysay na sa kaharian sa loob ng maraming henerasyon. Noong unang panahon, sa isang maliit na bahay sa malayong lugar, may isang marikit na bata na nagngangalang Karen. Masayahin siyang bata. Tinatanong niya ang kanyang ina tungkol sa lahat ng gusto niyang malaman. Nay, ano yung maliliit na ilaw sa langit? Mga bituin sila, Karen. Lahat ng nasa lupa, balang araw, ay magiging bituin at magniningning sa langit magpakailanman. Si Karen ay may isang piraso lang na laruan, isang damit
at isang pares ng tsinelas na kahoy. Ang tsinelas na kahoy na ginawa ng kanyang ina ay hindi komportable, ngunit ito lang ang meron siya. Isang araw, nagkasakit ang nanay niya, kaya pupunta si Karen sa bayan para bumili ng gamot. Habang daan ay nakakita siya ng isang pares ng pulang sapatos na nakakahon sa gilid ng kalsada. Kumikinang ang mga sapatos, kaya hindi mapigilan ni Karen na iuwi ito. Tingnan mo, Nay! Natagpuan ko ito sa tabi ng kalsada. Ang ganda, no? Kasya ito sa akin. Baka pag-aari ng ibang tao yan, Karen. Dapat mong ibalik yan doon. Pero kung merong nagmamay-ari, di niya iiwan dun. Baka aksidenteng nalaglag ng may-ari. Hindi niya dapat winala. Ako ang nakapulot. Ako na ang may-ari. Akin na to. Nak, makinig kang mabuti. Hindi man kita maibili ng bagong sapatos ngayon, pero ayokong magsuot ka ng sapatos ng iba dahil lang napulot mo. Huwag nang matigas ang ulo. Ipangako mong hindi mo isusuot yan, ha? Malungkot na nangako si Karen na hindi isusuot ang pulang sapatos at itinago niya ito sa ilalim ng kama. Lumipas ang mga buwan. Isang araw, umuwi si Karen at hindi niya makita ang kanyang ina. Pinagmasdan niya ang paligid at napagtanto niya na ang ina ay naging isa ng maningning na bituin sa langit. Kinabukasan, habang papunta siya sa libing ng kanyang ina, isinuot niya ang pulang sapatos. Ang mga dumating sa libing ay hindi maalis ang tingin sa sapatos ni Karen. Grabe naman siya. Ano ba yan? Walang galang na bata. Pero walang pakialam si Karen dahil mahal niya ang kanyang sapatos. Sa sandaling iyon, isang mabait na matandang babae ang napadaan sa sementeryo. Nalaman niya na naulila na ang batang babae, kaya gusto niya itong ampunin. Gusto mo bang sumama sa akin, iha? Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maging matagumpay at maganda ka paglaki mo. Kaya naman, si Karen ay tumira sa matandang babae sa loob ng maraming taon. Karen, gamit mo yung sapatos mula pa nung libing ng iyong ina. Kailangan mo nang palitan yan. Napakadumi na, oh. Hindi! Gustong-gusto ko ang pulang sapatos na to. Nako, Karen. Huwag matigas ang ulo. Sige na, magbalit ka na. Bibili kita ng mas maganda, pangako. Ayaw ni Karen na masaktan ng mabait na matanda na umampon sa kanya. Kaya sa wakas ay itinapon niya ang pulang sapatos. Dumaan ang mga araw. At isang umaga, naglalaro si Karen sa kanyang silid na may mga bagong damit at laruan. Dinalhan siya ng matandang babae ng bagong sapatos, ngunit hindi nagustuhan ni Karen. Pero asul ito. Ang pangit. Di ko gusto yan. Sa mga sumunod na taon, hindi pa rin makalimutan ni Karen ang pulang sapatos. Nagdalaga na siya, ngunit hindi nagbago ang katigasan ng ulo niya kahit regaluhan pa siya ng matandang babae. Iha, Hindi ako nagsusot ng ganyan. pero tinahi ko to para sa'yo. Ayoko ng ganyang pagkain. Gusto ko French fries. Kahit isang subo lang, iha. Napapagod man ang matandang babae sa pihikang ugali ni Karen, pinagluto pa rin niya ng French fries. Pagpasok niya sa silid, hinuhubad ni Karen ang asul na sapatos na ngayon ay masikip na. Tingnan mo. Maliit na ang lahat ng gamit ko. Lumaki na ako. Oo nga. O sige, mamili tayo ng bagong damit at sapatos. Kaya pumunta ang matandang babae at si Karen sa tindahan. Tingnan mo. Katulad ng dati kong pulang sapatos. Gusto ko yun. Karen, hindi mo kailangan ng magarbong pulang sapatos. Kailangan mo ng pwede mong isuot ng may paggalang. Halimbawa, kapag pupunta ka sa libing, isa lang ang maibibili ko sa'yo.
Yung itim na lang ang bilhin natin, ha? At umuwi na tayo. Pagod na ako eh. Wala akong paki. Kung hindi mo bibilhin ng parehong sapatos, magyayapak na lang ako. Batang ito, sana hindi naging matigas ang ulo mo. Binili ng matanda ang itim na sapatos. At para mabili rin ang pulang sapatos, ginamit niya ang natitirang pera. Kinailangan tuloy nilang maglakad pa uwi. Sa layo ng nilakad nila, sumakit ang mga paa ng matandang babae at hindi niya maabutan si Karen. Pero walang pakialam si Karen. Masaya siyang naglakad dahil sa bagong pulang sapatos. Isang araw, sinabi ng matandang babae kay Karen na kailangan nilang dumalo sa isang libing. Karen, isuot mo ang itim na sapatos ha. Kailangan maging magalang tayo sa ating kasuotan. Tumingin si Karen sa itim na sapatos, tapos sa matingkad na pulang sapatos. At pinili niyang isuot ang pula. Paglabas nila ng bahay, tinakpan niya ito ng palda para hindi makita ng matandang babae. Gayunpaman doon sa libing, nakita ng lahat ang sapatos ni Karen. Kumikislap ito kahit mahaba ang kanyang palda. Pinag-usap-usapan tuloy ng mga tao si Karen at kung gaano kawalang galang ang suot niyang sapatos. Nang makarating ito sa tenga ng matandang babae, galit na galit siya. Hindi ka talaga nakinig sa sinabi ko? Sinuot mo pa rin ang pulang sapatos na yan. Napakatigas ng ulo mo, Karen. Nasaan ang respeto mo? Sa sandaling iyon, isang gwapong lalaki ang napadaan at nabighani sa kagandahan ni Karen. Lumapit ito sa kanya, lumuhod at binigyan siya ng mga papuri. Ang ganda mo, Binibini. At bagay sa'yo magandang sapatos na yan. Salamat. Kinilig ako sa sinabi mo. Sigurado ako mahusay ka sumayaw. Iniimbitahan kita sa sayawan sa palasyo ngayong gabi. Punta ka ha? Dahil sa magiliw na alok ng Ginoo, sa tuwa ay napasayaw nga si Karen. Ngunit ilang sandali pa, hindi na mapigilan ni Karen ang pagsasayaw. Ba't di ko mapigilan ng mga paa ko? Anong nangyayari? Nagsimulang lumayo si Karen sa matanda at sa Ginoo habang sumasayaw siya. Karen! Bumalik ka dito! Hinabol siya ng lalaki, pero hindi siya maabutan. Naging mas matigas ang ulo ng pulang sapatos kaysa kay Karen. Dinala siya nito hanggang sa tuktok ng bundok at pinasayaw siya sa loob ng 3 araw. Sobrang sakit na ng mga paa ni Karen, kaya napapasigaw siya sa bawat hakbang. Aray! Kahit na napuputikan o matinik, patuloy pa rin sa pagsasayawang sapatos. Tama na! Pagod na ako! Hindi na ako magmamatigas mula ngayon. Pangako, sige na, sapatos, tumigil ka na, pakiusap. Pagkasabi niyon, kumalas ang pulang sapatos sa kanyang mga paa. At bumagsak si Karen sa lupa. Pero patuloy pa rin ang pulang sapatos sa pagsasayaw. Nakahanap si Karen ng isang kahoy na ginawa niyang saklay pauwi. Sobrang sakit ng mga paa niya. Nang sa wakas ay natanaw niya ang bahay, napaiyak siya sa tuwa. Sinalubong siya ng matandang babae at nagyakapan silang dalawa. Alam ko pong naging sutil ako. Pangako, hindi na po ako magiging ganun. Matapos itigil ni Karen ang katigasan ng ulo, ang mga bagay ay nagsimulang maging maayos. Isang araw, may kumatok sa pinto. Ito ay ang gwapong Ginoo. Magandang araw, Karen. Ang bilis mo sumayaw, di kita naabutan. Paano mo nagawa yun? Natuwa si Karen na makitang muli ang gwapong Ginoo. Iyon ang simula ng pagmamahalan nilang dalawa. Winaksin niya ang katigasan ng ulo, kaya nagkamit si Karen ng masaya
at mapayapang buhay. Isang umaga, habang naghahanap ng pagkain ng lobo sa kagubatan, nakita niya ang isang pamilya ng tagak na lumilipad sa kalangitan. Alam niyang gumawa sila ng pugad sa burol at may mga itlog sa pugad na iyon. Nakapagbigay ito sa kanya ng ideya. Alam ko na ang kakainin ko. Itlog ng tagak. Pero paano kaya ako makarating sa burol na yon? Ang batang pato ay natutulog ng mahimbing nang gisingin siya ng tinuring na kapatid na tagak na gumamit pa ng pompyang. Hoy, gising na. Kwak, kwak, kwak. Nagising at napatalon tuloy ang pato. Ha? Anong nangyayari? Aalis kami. Titignan ni nanay ang mga itlog. Huwag kang matutulog. Kakainin ka ng lobo. Lobo? Oo, di ba hindi ka nakakalipad ng mataas tulad namin? Kaya kami na lang. Maiwan ka dyan. Paalam. Ngunit hindi nila alam, ang tusong lobo ay nanonood sa kanila at may pinaplano. Nang lumipad ang magkapatid na tagak, sinubukang sundan sila ng batang pato. Masigasig na pinapagaspas ang kanyang maliliit na pakpak. Umaasa siya na balang araw makakalipad siya. Ngunit naantala ang kanyang pagsasanay nang makita niya ang nagniningning at nagliliwanag sa palumpong. Ha? Ano ito? Ang kumikinang na ito ay isang pares ng pulang sapatos. Ang ganda naman ito. Magkakasya kaya ito sa mga paa ko? Sa sandaling maisuot ng batang pato ang pulang sapatos, umangat siya sa lupa at lumipad ng mataas. Ha? Nakakalipad ako! Lumilipad ako! Agad na naabutan ng batang pato ang pamilya ng tagak. Oh, tingnan nyo! Nandito ang pato! Wow! Paano ka nakakalipad ng mataas? Salamat sa aking mahiwagang pulang sapatos. Tingnan mo. Doon sa ibaba, namamangha na nanonood sa kanila ang lobo. Mahiwagang pulang sapatos? Meron na akong magandang plano. Kinagabihan, habang natutulog ang pamilya ng tagak at ang pato, tahimik na lumalapit ang lobo sa kanila. Kumikinang ang pulang sapatos kahit na nasa dilim. Inabot ng lobo ang sintas at ninakaw ang sapatos. Bukas na bukas din, sa umaga, magkakaroon ako ng tortang itlog ng tagak. Nagising ang batang pato sa sikat ng araw at naalarma siya nang hindi niya makita ang pulang sapatos sa tabi niya. Naku, asan na? Wala dito ang sapatos ko. Paano ako lilipad? Agad na hinanap ng batang pato ang inang tagak at ang kanyang mga tinuring na kapatid. Nanay! Kuya! Nasa na kayo? Ngunit hindi niya mahanap ang mga ito kahit saan. Hindi ako makakalipad ng mataas kung wala ang sapatos ko. Habang umiiyak siya sa kalungkutan, napansin niya ang tusong lobo na lumilipad sa itaas. Yahoo! Lumilipad ako. Nandito na ako mga itlog ng tagak. Oras na ng almusal. Ang sapatos ko! Ninakaw ng lobo ang pulang sapatos ko. Nagsikap ang batang pato na habulin ng lobo. Ngunit naubos ang lakas niya sa pagpagaspas ng maliliit niyang mga pakpak at bumagsak siya pabalik sa lupa. Kailangan kong protektahan ang mga itlog mula sa salbahing lobo. Kung makakalipad lang sana ako. Lumapag ang lobo sa pugad na suot ang mahiwagang sapatos. Lumapit ito sa mga itlog ng tagak. Nakikita ng batang pato na isa-isang kinukuha nito ang mga itlog. Nasa panganib ang mga itlog ni nanay. Dapat kong pigilan ng lobo. Inipon ng batang pato ang lahat ng kanyang tapang at buong lakas na pinagaspas ang mga pakpak. Mga itlog. Dapat kong sagipin ang mga itlog. Sa wakas ay nakalipad ang batang pato, mataas sa langit sa pinakaunang pagkakataon.
Uy, nakakalipad ako! Yay! Kaya ko nang lumipad! Tahimik na dumapo ang batang pato sa likod ng lobo. Hinawakan niya ang sapatos at mabilis na hinatak ito. Ano? Ang pato? Ang sapatos? Sa sandaling iyon, dumating ang pamilya ng tagak at tinulungan ng batang pato na itaboy ang lobo palayo sa pugad. Ah! Nalaglag ang tusong lobo sa sapa. Saklolo! Nagpasalamat ang mga tagak sa pato sa pagliligtas nito sa mga itlog. Ngayon ay nakakalipad ka na rin ng mataas tulad namin. Hehe, oo nga. Kwak kwak. Sama-sama na tayong lilipad bilang pamilya, mga bata. Tuwang-tuwa ang batang pato na nakakalipad na siya. At mula sa araw na iyon, natutunan niya na hindi dapat tumigil sa pagsubok. At hindi na niya kailangan ng mahika ng sapatos, kundi lakas ng loob at tiyaga. Siya lang ang tanging matapang na pato na nakakalipad kasama ang mga tagak. Sa lupaing malayo, may isang matandang hari na may 7 anak na prinsesa na mahihilig sumayaw. Nagkakainggitan ng magkakapatid, kaya ibinili ng hari ang bawat isa sa kanila ng pare-parehong damit upang maiwasan ang away. Pero nagrereklamo pa rin ang mga prinsesa tungkol dito. Sawang-sawa na akong magsuot ng ganitong pare-parehong damit araw-araw. Ako rin. Nung araw na iyon, habang ang pinakabata sa mga prinsesa ay naiinis na naglalakad sa palasyo, nakarinig siya ng malalakas na ingay. Ang ingay ay nagmumula sa kabila ng isang misteryosong pinto sa palasyo. Nang lapitan niya at buksan ang pinto sa pag-uusisa, nagulat siya sa nakita niya. Dahil sa harap niya, may isang pares ng pulang sapatos na kusang gumagalaw. Lumapit ang sumasayaw na sapatos sa prinsesa. Nang isinuot ng prinsesa ang sapatos, nagsimula siyang tumakbo sa hindi kapanipaniwalang bilis. Ang bilis kong tumakbo! Naglakbay ang prinsesa sa mahaba at maladisyerto na daan, suot ang mahiwagang pulang sapatos. Sa wakas, tumigil ang mahiwagang sapatos sa isang malayong lugar, sa isang sikat na patahian. Maraming magagandang damit dito. Nagtanong siya sa sastre kung ang damit ay pwedeng isuot sa sayawan. Siyempre, ngunit tandaan, ang damit na ito ay nagpaparusa sa makasarili. Binili ng munting prinsesa ang damit at bumalik sa palasyo sa parehong bilis. Hindi pinahalagahan ang sinabi ng sastre. Palihim niyang itinago ang sapatos sa ilalim ng kanyang kama habang ang iba ay natutulog. Dahil ayaw niyang ipahiram ang damit sa mga kapatid, gusto niyang maging kanya lang ito. Sa sumunod na gabi, naroon ang lahat ng mga kapatid niya sa sayawan. Suot ang pare-parehong lumang damit. Pumasok ang ika-7 prinsesa sa bulwagan. Suot ang bagong damit. Nagtataka, tinanong ng mga nakakatandang kapatid ang bunsong prinsesa kung saan niya nakuha ang damit na ito. Ngunit hindi siya umimik. Sumayaw lang siya habang malungkot na pinanunood siya ng kanyang mga kapatid. Lumipas ang mga araw. Gabi-gabi ay dumarating ang munting prinsesa sa sayawan, suot ang panibagong damit. Wala siyang pakialam sa mga kapatid niya na hindi makapunta sa sayawan dahil kailangan nilang sulsihin ang lumang damit. Isang gabi, napansin ng isang kapatid niya ang makintab na mga botones sa damit ng munting prinsesa. Alam niya na ang mga botones na iyon ay matatagpuan lamang sa isang sikat na patahian sa malayo. Ngunit imposible para sa munting prinsesa na makapunta at makabalik sa malayong sastre na iyon sa isang araw lang. Upang matuklasan ito, nagpa siya ang magkakapatid na ang isa sa kanila ay magbabantay sa bunsong prinsesa. Saan man siya pumunta, sinusundan siya ng isa sa kanyang mga kapatid at hindi nila siya pinababayaang mag-isa. Sa wakas, isang gabi, nakita ng munting prinsesa na ang kanyang ate ay nakatulog habang nagbabantay. Sinamantala niya ang pagkakataong ito. Agad na sinuot niya ang mahiwagang pulang sapatos at bumili ng panibagong damit sa sastre. Ang dami ko ng damit! Maiinggit na naman ang mga ate ko.
Kinabukasan, napansin ng isa sa mga ate niya ang malaking punit sa kanyang lumang damit. Humingi siya ng tulong sa munting prinsesa. Hindi ako makakasayaw sa sirang damit na ito. Maaari mo ba akong bigyan ng isa sa mga bagong damit mo? Hindi pwede. Akin sila. Ginawa sila para sa akin. At mag-isang tumungo ang munting prinsesa sa sayawan, walang pakialam sa kahit kanino. Habang sumasayaw siya at niyayabang sa mga bisita ang kanyang bagong damit, narinig ng kapatid niya ang kalampag sa ilalim ng kama ng munting prinsesa. Pagyuko niya, nakita niya ang mahiwagang pulang sapatos na gumagalaw mag-isa. Sa sandaling isuot niya ang sapatos, nagsimula siyang tumakbo sa paligid ng mabilis. Wah! Anong nangyayari? Nakalabas siya ng palasyo sa isang kisap mata. Oh, saan siya nagpunta? Weh, nandito lang siya kanina. Grabe, ang bilis niya. Tinawid ng prinsesa ang mga bundok at mga burol sa maikling oras lang. At nang sa wakas ay narating na niya ang patahian, kusang tumigil doon ang mga sapatos. Pagpasok niya, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Dose-dose ng magagarbo at maniningning na damit ang nasa harapan niya. Nakakapunta siya dito at nakakauwi ng napakabilis dahil sa mahiwagang sapatos. Pwede rin po ba akong bumili? Siyempre, ngunit tandaan, pinarurusahan ng damit ang makasarili. Nakinig ang prinsesa sa sinabi ng sastre. Pangako po, hindi ako mang-iinggit o magdadamot. Nagbihis siya sa bagong damit at bumalik sa palasyo sa parehong bilis. Samantala, habang nagsasayaw mag-isa ang bunsong prinsesa sa bulwagan, biglang pumangit ang damit niya. Anong nangyari sa maganda kong damit? Anong nangyayari? Grabe, nakakahiya. Habang napapanood ng mga bisita ang kanyang pagkalito, bumalik ang munting prinsesa sa kanyang silid na umiiyak. Hinanap niya kung saan-saan ang mahiwagang pulang sapatos para makabili siya ng bagong damit, ngunit hindi niya mahanap ang mga ito. Asan ang pulang sapatos ko? Sinong kumuha nun? Sa sandaling iyon, bumungad sa kanya ang ate niya na hawak ang mahiwagang sapatos at may suot siyang bagong damit. Ito ba ang hinahanap mo? Oo. Napagtanto ng munting prinsesa na nabunyag na ang kanyang sikreto at napahiya siya nang hindi niya pinakinggan ang sinabi ng sastre. Sinabihan siya ng ate niya na ang pagbabahagi ay ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Humingi ng tawad ang munting prinsesa sa kanilang lahat at mula sa araw na iyon, pinapahiram niya ang mahiwagang pulang sapatos sa isa sa kanyang ate araw-araw. Salit-salit ang mga prinsesa sa paggamit ng sapatos papunta sa sastre sa hindi kapanipaniwalang bilis. Kaya nagawa ng lahat ng magkakapatid na prinsesa na makabili ng bagong damit at naging masaya na silang sumasayaw sa bulwagan tuwing gabi. Noong unang panahon, may isang tamad na babae na nakatira sa isang maliit na bayan. Ang dalagang ito ay hindi kailanman nagtrabaho. Sa halip ay paupo-upo lang siya buong araw sa harap ng salamin at nangangarap ng gising. Palagi niyang nirereklamo ang kanyang mga lumang damit, ngunit wala siyang pambili ng bago. Isang araw, naglakad-lakad siya sa bayan at habang nagtitingin siya sa mga tindahan, nabangga niya ang dalaga na nagngangalang Karen. Ay! Natumba silang dalawa ng sabay. Ang kumikinang na pulang sapatos ni Karen ang nakapukaw sa mga mata ng tamad na dalaga. Ito ang sapatos na pinapangarap niya. Wah! Gusto ko ng ganyang sapatos! Oh, talaga ba? Salamat. Oo, sa tingin ko ay maganda nga. Maaari mo bang sabihin kung saan mo nabili ang sapatos mo? Ipinaliwanag ni Karen na bukod tangi ang sapatos na iyon dahil sadyang ginawa ito para sa kanya. Nalungkot ang tamad na dalaga nang marinig ito. Pero kung bibigyan mo ako ng 3 supot ng ginto, may bibigay ko ito sa'yo. Pumayag ang tamad na dalaga at sinabi pa na siya ay mayaman kahit na wala naman talaga siyang ginto.
Gayunpaman, ang babaeng ito na kailanman ay hindi nakapagtrabaho, kinabukasan ay nakakuha ng trabaho sa isang panaderya. Inutos sa kanya ng panadero na gumawa ng 10 tinapay at ilagay ang mga ito sa basket. Nagsimulang magmasa ang dalaga kahit na nahihirapan. Napagod na siya agad sa pagmamasa sa pangalawang tinapay pa lang. Hindi para sa akin ang trabahong ito. Nadudumihan ako. Habang hindi nakatingin ang panadero, nilukot niya ang mga papel na supot sa gilid at nilagay sa basket. Tapos ay pinatong niya sa ibabaw ang 3 tinapay na nagawa niya. Sa gayon ay lumitaw na marami pang tinapay sa ilalim. Wow! Natapos mo agad? Ang bilis mo ah! Magaling! Ito ang bayad kong ginto para sa'yo. Pagkakuha ng ginto ay tumakbo pa uwi ang tamad na dalaga. Hindi na siya bumalik sa panaderyang iyon. 2 bag ng ginto na lang. Kapag kinita ko na sila, magiging akin ang sapatos. Kinabukasan, nakakuha naman siya ng trabaho sa isang tindahan. Inutos ng may-ari ng tindahan na tanggalin ang mga bulok na prutas. Pero ayaw niyang hawakan ng mga bulok na prutas. Ew, masisira ng mga kadiring ito ang aking mga kuko. Nang pumasok ang tindero sa loob, inayos niya ang mga sariwang prutas sa ibabaw at nanatili sa ilalim ang mga bulok na prutas dahil iniiwasan niyang hawakan ng mga ito. Paano mo naayos agad ng napakaganda? Mahusay! Ito ang bayad ko sa iyong ginto. Kinuha niya ang kinita at tumakbo pa uwi. Hindi na siya babalik sa tindahang iyon. Ay, 1 bag na lang ang kailangan ko. Pagod na pagod ang tamad na dalaga sa inakala niyang trabaho at nakatulog siya sa tabi ng bintana. Napapaginipan niyang sumasayaw siya sa isang bulwagan. Lahat ng tao ay humahanga sa kanyang pagsasayaw, suot ang bagong damit at sapatos. Oh, kay ganda niyang sumayaw. Tignan mo yung suot niyang pulang sapatos. Ang ganda! Bagay sa kanya. Biglang nagising ang tamad na dalaga. Kailangan ko ng isa pang mauutakan para sa pinakahuling bag ng ginto. Kaya pumunta na siya ulit sa bayan at nakakuha naman siya ng trabaho sa isang sastre. Nautusan siyang patsihan ng mga palda ng tela sa parehong kulay. Ngunit pumili siya ng hindi tamang kulay na pangtagpi at hindi rin nagawang tahiin ito ng maayos. Aw! Ang sakit naman matusok sa karayom. Ayoko na ngang ituloy ito. Inipon niya ang mga palda at itinago sa isang tabi. Nang dumating ang sastre at nagtanong, sinabi niya na dumating ang may-ari ng mga palda. Nagustuhan nila ang mga patse, kaya kinuha na nila. Oh, mabuti naman! Magaling! O eto, dahil maaasahan ka, para sa'yo itong ginto. Agad na kinuha ng tamad na dalaga ang ginto at tumakbo pa uwi. Wala na siyang balak bumalik pa sa sastre. Agad niyang tinipon ang nakatagong mga ginto para ibigay kay Karen. Karen, eto na! 3 bag ng ginto. Kinita ko yan sa sarili kong pagsisikap. Hayan, akin na ang sapatos. Tinanggap ni Karen ang ginto at inabot ang kahon ng sapatos sa tamad na dalaga. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin. Yan ay mahiwagang sapatos. Hindi niya sasaktan ng mga tapat at masisipag na tao. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Karen. Agad niyang sinuot ang mga sapatos. Napakasaya niya na naglakad siya sa bayan na sumasayaw. May nakita siyang magandang damit sa bintana. Gusto niyang huminto upang tingnan ito, ngunit hindi umaayon ang sapatos. Hoy! Anong nangyayari? Hindi ko mapigilan. Ano ba to? Tulong! Lahat ng tao sa bayan ay namamangha habang pinapanood siyang nagsasayaw. Tignan nyo, di ba yun yung babaeng yang loko sa atin? Oo, siya nga yan. Nalinlang din ako ng babaeng yan. Ilang oras na pinasayaw ng sapatos ang tamad na dalaga sa pamilihan. Namamagana ang mga paa niya at umiiyak na siya sa sakit.
Tulungan niyo ko. Ang sakit na ng mga paa ko. Nangangako ako na magiging tapat at masipag na tao mula ngayon. Ang panadero, ang tindero, at ang sastre, lahat sila ay naawa sa babaeng tamad. Kaya tinulungan na nila siya. Hinawakan nila siya kahit nahihirapan at tinanggal ang sapatos sa mga paa niya. At patuloy na sumayaw mag-isa ang mahiwagang pulang sapatos. Salamat po sa tulong niyo. Kahit na nagsinungaling ako sa inyo at walang nagawang tama, tinulungan niyo pa rin ako. Pagkatapos ng araw na iyon, wala nang tumawag sa kanya na tamad na babae dahil sumusweldo siya ng ginto sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng tapat at hindi na siya tinatamad sa bawat trabahong makuha niya. Nakabili rin siya ng bagong damit at sapatos na gusto niya. Ngunit ang tanging hiwaga ng sapatos na ito ay walang iba kundi ang kagalakan ng magtrabaho ng tapat.